But we are, of course, aware and conscious na maski namang anong administrasyon o anong oras, ang namumuno o ang punong arkitekto, prime architect of the foreign policy is always the President. Whether that's Benigno Aquino III or Rodrigo Roa Duterte or Ferdinand Marcos Jr., kung sino yung Pangulo. He is the architect of foreign policy. Nag-uusap kami nung paglabas namin sa Great Hall of People Dahil sabi ko, Mr. President, congratulations. Mabuti, ilinabas niyo yung arbitral ruling. Ngunit nung bumibigat ang discussion, ay maganda rin na hindi niyo pinagpilitan because that actually gives us the flexibility that we need. Kaya tama lang yung ginawa ninyo na ilabas yung ating niloloob tungkol sa arbitral ruling at kung anong gusto natin mangyari. Ngunit mayroong resistance. So anong gagawin mo? Gigirahin mo ang China? O maghanap ka pa ng ibang paraan para meron kayong magawa? Remember, na ang relations natin sa China ay hindi lang tungkol sa West Philippine Sea o sa territories dyan. Meron tayong economic, may diplomatic relations, may trade, may cultural, may people to people. Napaka-tatandaan natin ay noong July 12, 2016, doon ilinabas yung arbitral ruling tungkol sa West Philippine Sea. At ang gabinete kasama ang Pangulo ay pinag-aralan ng mga sinasaloob ng arbitral ruling. Kaya halos lahat ng cabinet members ay alam yan. Very conscious tayo dyan. Including the fact na meron tayong exclusive economic zone which is actually an economic right or sovereign right ng Pilipinas. At nandyan din yung current na problema natin noon sa Scarborough Shoal dahil napaalis tayo doon kaya hindi masyado o hindi nakakapangisda ang mga Pilipino. Kaya noong ang Pangulo ay pumunta sa China for state visit, magkasunod yun Ang alam ko, inuna muna ang Indonesia sa mga binisita ng Pangulo. Pagkatapos ay sumunod na ang Brunei. Then pumunta sa Beijing. We were in Beijing in October 18 to 21 for the state visit. At natatandaan ko pa kung anong pinag-usapan doon sa Great Hall of People. Parang sa kabila ng table ay yung Chinese officials led by President Xi Jinping. And of course, kami naman dito sa kabila ng table. At may mga translations, siyempre, dahil hindi naman tayo magkapareho ng language. Ang mga natatandaan ko doon ay ilinabas ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung arbitral ruling. Gusto niyang ipaalam at ipadama at ipakita ulit kay President Xi Jinping. Siyempre ba, dahil si President Xi Jinping ay hindi naman sila sa China, ay hindi naman sila pumapayag sa resulta ng arbitral ruling, ay sinabi niyang hindi namin kinikilala yan. Sabi naman ng ating Pangulo, marami sana kaming gustong sabihin sa inyo, including yung economic benefits at yung fishing rights ng Pilipino dahil traditional fishing ground yung Scarborough. Yun ang mga gusto naming makamtan galing sa inyo. Nabanggit ng Pangulo na gusto niyang tignan mabuti kung ano ang kayang makuha pa ng Pilipinas tungkol sa energy o yung natural gas.
And of course, yung pangingisda ng mga Pilipino sa buong West Philippine Sea. Kasi napaka-importante yun, hanap buhay yun. Ang natatandaan kong sagot ng Pangulong Xi Jinping, kung ipagpupumilit ninyo yan, ay magkakaproblema tayo. At nagkaroon ng discussion. Ang ending nun ay sinabi ng ating Pangulo na Mr. President, ilalagay ko ulit ito sa aking bulsa. Ngunit sa mga hinaharap pang mga taon ay babanggitin ko ito sa inyo ulit, itong aming mga karapatan sa West Philippine Sea. Yan ang natatandaan kong nangyari noon. At napakaganda. Nagsimulang maging mas malamig ang o hindi na dalos-dalos o mainitan ang ating relasyon sa China dahil parang nabanggit na ng Pangulo yung kanyang gustong sabihin, nabanggit din ng Pangulong Xi Jinping yung gusto niyang sabihin tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang mga recollections ko dyan, Admar, MJ. Kasi, ang nangyari kasi, nagkaroon ng build-up ang China sa primarily sa tatlong isla, sa Mischief Reef, sa Subi Reef, at saka sa Fiery Cross Reef, na kung saan nagkaroon ng 3-kilometer runways ang China dyan sa loob ng 2013 up to 2016. Noong sumampa na sa ang administration ng Pangulong Duterte, ay gawa na yung mga airstrip dyan na mahahaba at may mga military buildings na dyan. Ang ibig sabihin ng kung mayroon man silang usapan tungkol sa status quo ay huwag nang gumawa pa ng ibang struktura. Dahil ang alam ko kasi noon, pinag-uusapan natin yung Declaration of Conduct. Meron tayong Declaration of Conduct na dated 2012 pa. Pero non-binding yun. Kaya ang ating hinahabol ngayon sa panahon ng Pangulong Duterte ay yung Code of Conduct na magiging binding. Natapos ng lahat na tayo ang chairman ng ASEAN tungkol doon na ibigay sa ibang bansa na, ngunit hindi natapos yun. Dahil mahirap na usapin yun. Yung tungkol sa Code of Conduct. At alam ko, tinutuloy pa rin bilang isang pangunahing usapin kung nagmi-meeting ang ating mga pinuno tungkol sa West Philippine Sea or in general the relations between China and the Philippines. Masasabi ko lang na ang foreign relations ay hindi, kung halimbawa pumasok ang isang Pangulo sa 6-year term, he is not entering into a vacuum. In other words, may mga nangyari na sa relasyon ng dalawang bansa na dapat ay natitake up na natin yan dahil pagkaalala ko, July pa lang, isa sa mga unang ginawa ng Pangulo ay kinonvene niya ang National Security Council. At ako naman yung bukod sa pagiging Director General ng Security Council, ay ako din naman ang chairman ng National Task Force on the West Philippine Sea. Kaya medyo tutok kami dito sa NSC tungkol dito sa West Philippine Sea dahil very fresh yung usaping yan. But we are, of course, aware and conscious na maski namang anong administrasyon o anong oras, ang namumuno o ang punong arkitekto, prime architect of the foreign policy is always the President. Whether that's Benigno Aquino III or Rodrigo Roa Duterte or Ferdinand Marcos Jr., kung sino yung Pangulo. He is the architect of foreign policy. Nag-uusap kami nung paglabas namin sa Great Hall of People dahil sabi ko,
Mr. President, congratulations. Mabuti, ilinabas niyo yung arbitral ruling. Ngunit nung bumibigat ang discussion, ay maganda rin na hindi niyo pinagpilitan because that actually gives us the flexibility that we need. Kaya tama lang yung ginawa ninyo na ilabas yung ating niloloob tungkol sa arbitral ruling at kung anong gusto natin mangyari. Ngunit mayroong resistance. So anong gagawin mo? Gigirahin mo ang China? O maghanap ka pa ng ibang paraan para meron kayong magawa? Remember, na ang relations natin sa China ay hindi lang tungkol sa West Philippine Sea o sa territories dyan. Meron tayong economic, may diplomatic relations, may trade, may cultural, may people to people. So yun mga boss, yan po si General Esperon, ang dating cabinet member ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At dito nga ay dinitalye niya na hindi nakipaggera ito si dating Pangulong PRRD mga boss dito sa China dahil nga nung maupo nga siya noong 2016 ay talagang nakatayo na ang China doon sa West Philippine Sea mga boss. So hindi lang naman ang territory or West Philippine Sea ang pinag-aagawan nga ng China at Pilipinas, mayroon din tayong economic relation, diplomatic, trade, cultural at people-to-people relation dito sa China. So kapag nakipag-away ka mga boss, ay unang-una ay hindi din kakayanin ng Pilipinas at marami pa. At bukod lang sa pinag-aagawang West Philippine Sea ang mayroon ang China at ang Pilipinas mga boss. So yun ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at wala yung sinasabi nilang gentleman's agreement mga boss. So maliwanag na ang kapakanan lang ng mga Pilipino ang ginawa dito ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So anong masabi nyo tungkol dito mga boss sa diplomatic na pag-uusap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni President Xi Jinping ng China mga boss?